mga sis, I supposedly to go to Hageland. Yung Hageland dito sa Norway, ayun yung ano, tinatawag na plantation na pwede kayong bumili ng mga bulaklak kasi magsa-summer na dito. So, usong-uso yun. Ayan, so Hageland yung tawag namin dito. Or meron din plantation. Ayan, so it's about all the plants, different kinds of plants and trees. And then may mga actually may mga ano na rin din sila, may mga how you call it ne? Mobler, yung may mga gamit na rin sila sa bahay, like mga appliances, ganon. Yung kasi talagang malakihan na plantation o hagelan dito. Tapos may mga paso din sila. So ayun yung sana gusto kong bilhin, yung paso. Malaking vase talaga kasi ano tawag dito? Kasi I have a big avocado plant na talagang umusbong sila. Ang laki na ng avocado ko at I think ano na siya, it's been 8-9 years na pero wala pa siyang prutas na tumutubo. Sana soon, no? Kasi dito lang siya nakalagay sa loob ng bahay ko kasi pag inilipat ko siya sa labas, mamamatay siya. Sayang yung pinagpaguran ko na 8-9 years o parang almost 10 years na yata siya yung plants ko yun, na avocado plants ko. So, pero nagagandaan ako kasi at least yung, 'di ba, dahon, may leaves naman siya. So, ano din siya, attract din siya sa bahay. Ayan, tapos yung mga negativity nawawash out din dahil kasi malalaki yung plants talaga ng avocado ko. Ayan. Actually, 3 yan na sumibol talaga, 3 avocado plants ko pero namatay yung 2. Kaya etong nag-iisa na to, talagang I make sure, talagang inaalagaan ko siya. Kaya ngayon, parang gusto ko talagang pumunta sa Hagilan, sa plantation para bumili ako ng malaking paso talaga. Kasi it really needs a lot of soil. Ayan, saka vitamins yung avocado. Kasi super laki niya na umabot na siya ng ceiling. As in, matangkad na siya sa akin. Tapos hanggang ceiling na rin din siya talaga to the max. Hanggang ceiling to the max. Grabe, hindi ko ine-expect na ganun pala yung avocado, no? Sayang kasi malamig sa Norway, mga sis. So, hindi pwede talaga magtanim sa labas. Kung sa labas lang sana, maganda sana kasi maganda yung lupa namin sa labas, sa backyard namin. So, pwede ako magtanim doon ng like avocado, mango, lalo na yung mango. Ay, grabe, favorite ko yung mango, no? Kung pwede nga lang, para every summer nag-harvest na kami ng mango. Kaya lang hindi pwede kasi nga, may winter kami, super lamig. Actually, ngayon magi-spring na kami. So, ano pa rin, still malamig pa rin, still cold. Anong tawag dito? Parang yung pinaka-summer namin talaga nag-i-start na ng June. Kasi sometimes kahit may araw siya, sun shining, still cold talaga. Malamig pa rin. Ang 20 grader, 20 temperature, so malamig pa rin yun for me. Pero sa mga Norwegian, okay na sa kanila yung ganung temperature na 20. Pero sa akin, still malamig yan. Oh my gosh. Malamig, lalo na kapag humahangin. So, malamig siya talaga. But anyway, ayan, nakikita ko, malapit na maluto yung ating, breakfast. Handa. Siguro mga 2 to 3 minutes na lang. So, okay na siya. Pwede ko na siya makain. Tapos, kakanon na ako ng aking probiotic coffee. Lalagyan ko lang siya ng mainit na tubig and then done. Voila. Okay? So, while naghihintay tayo sa ating bread, ilagay ko na to sa ating refrigerator. Ayan. Okay. So, ayan for today ang ating video. Ayan, 2 to 3 minutes and then done na yung ating breakfast. And then after natin kumain ng breakfast, so go na ako. Magdadrive na ako punta sa boutique. So actually, gusto ko sana dalhin na lang yung breakfast ko sa boutique para doon na lang ako kakain sa shop ko. But then, nararamdaman ko kumukulo yung bituka ko. Kasi kumukulo yung bituka ko. Ayan, hello, si Secretary Jamie Del Rose, Posible. Hi, good morning to you. Gusto mo bang mag-breakfast? Gusto mo mag-breakfast?